All signs, hello. Ba tayo ng reading? General reading for all signs. Etong remaining days ng December. Pero kahit lumipas yung mga petsa na yan, timeless reading po ito. Merry Christmas and Blessed New Year po sa inyong lahat. Aries, start tayo kay Aries. Magician and Nine of Swords. So, for those na nag-aantay ng call, email, or good news regarding work, baka hindi pa. So nakaka-feel ako ng frustration, ng stress, overthinking, guilt, fears. When it comes to love life, para sa akin, magulo tong love life na to. At saka hindi I don't think na maganda yung intention or klaro yung intention nitong person na to sa'yo. By the way, may mga signs dito, Gemini, Libra, Aqua. Yes, strong energy ng air. Specific si Gemini. Oo. Kumbaga, kung papasukin mo pa lang to, or hindi ko alam kung nandito ka na sa, kung ito ay current connection or relationship for you, Aries, puro stress lang eh. Sasakit lang talaga yung bangs dito eh. Sasakit lang talaga yung bangs mo dito sa person na to. Bibigyan ka lang wrinkles, acne kasi, hindi ka makakatulog. Puro sakit ng ulo, promise. So, yan. In general, in love life, yun yung mga napipick up ko. Tsaka, by the way, non-committal tong person na to. Or pwedeng married na. Or ayaw niya magpakasal. Wala sa vocabulary niya yun. Next. Hello there, Taurus. Ito yung reading mo para sa remaining days ng year na ito. Kung anong year man umabot sa ito, kung kailan mo mapanood. Pero kahit lumipas yung mga petsang nilagay ko dyan, kahit kailan ko to in-upload, timeless reading to. Okay? Kung gusto nyo yung mga long format videos ko, guys, scroll nyo lang, hanapin nyo sa mga playlist ko, sa YouTube channel ko, or sa FB page ko. Magandang sign to when it comes to career or pera, kasi nakikita ko dito na makakapagsimula ka na. By the way, baka matanggap ka na sa trabaho or may opportunity na darating sa'yo regarding pera, business, or career. Same with love, actually. Same with love. So, nakikita ko rito, pwedeng iba sa inyo, you're dealing with the past person. Someone na nagkaroon ka na ng connection before or kakilala mo in the past. Hindi kinakailangan na nagkaroon na kayo ng relasyon or connection. Pero pwedeng itong person na to, kilala mo na siya. In the past pa lang. Na-meet mo na, na-encounter mo na to. Pwedeng naging jowa mo siya before or hindi. No, basta, parang past person siya eh. So, nakikita ko dito, pwedeng magkakaroon kayo ng reconnection with this person. Yung iba, maybe this is an indication ng pagbabalikan. Someone yung iba dito, pwedeng someone na nakarelasyon mo na, naka-divorce mo na, nakahiwalayan mo na, alam mo yun. Or kahit na hindi nga kayo nagkaroon ng connection, basta past person energy. Parang, itong dalawang card na to nagsasabi na may reconnection eh. After a long period of time na nagkahiwalay kayo, na-cut off ni isa't isa. Okay? Next. Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus, or Cross Watcher. Etong reading na to para doon sa petsang nilagay ko sa title, pero kahit lumipas pa yan, kahit na anong year pa yan, lahat naman ng reading ko dito, Gemini, ay timeless. No?
Kung gusto mo mapanood yung mga ibang mahahabang readings ko, scroll ka lang dyan. Check mo dun yung mga playlist ko sa YouTube channel ko or sa FB page ko. Merry Christmas, Happy New Year nga pala. Okay, so may mga bagay na nakabitin dito, Gemini, like nakasuspend with the Hanged Man. Siguro may waiting period pa yan bago mangyari tong mga bagay na to. Related sa career mo man o hindi, take note, general reading ito kung saan tutugma sa inyo. Pwede yung iba sa inyo, hindi pa ito yung maswerteng pagkakataon, or maybe hindi pa ito yung break opportunity na hinihintay mo when it comes to career. Okay? Yun yung nafe-feel ko. Kasi parang stuck ka pa rin dyan, nakabitin ka pa rin dyan. Regarding career yun, specific. So, nakikita ko dito pwedeng wala pang opportunity, baka wala pa kayong mahanap na job, or hindi pa kayo matanggap dyan, walang vacancy, mga ganun. No luck yet, parang yun nafe-feel ko. So, nakikita ko dito na maghihintay ka pa. Kailangan talaga ng patience. Okay, tsaka may mga lakas ng energy ng mga realizations dito, reflection, Gemini, since meron kang judgment at tsaka Hanged Man. Okay? Trust the divine timing na lang, yun na lang siguro talaga yun. Kasi this is a period of surrendering si Hanged Man eh. Okay? Sa love yun, nandun ako nakakakita na may prospect when it comes to love life. Could be a new love, a new person na mamimit mo, or kung kilala mo na to, pwedeng reconnection or rekindling. So, nakikita ko dito is, merong mag-open up ng kanyang feelings, magtitiwala ulit, magmamahal ulit, magpapapasok ulit ng new person sa buhay niya. No? So, this is welcoming love. Kung ako tatanungin, this is also receiving blessing. It could be a soul connection. Could be friendship, pero pwede rin naman love. Next. Cancer. Ito yung general reading mo for the remaining days of this year, or kung anong petsa ko man to nilagay sa title. Pero kahit lumipas yung mga petsa na yan, anong year pa lumipas, lahat ng reading ko rito ay timeless. Kung gusto mo yung mga makahabang readings ko, browse mo, check mo yung mga playlist ko sa YouTube channel ko or sa FB page ko. Blessed Christmas and New Year to all of you. Ganda, Cancer. May mga bagay dito na mabibigyan na ng katuparan. Ito na yung outcome na hinihintay mo with the Empress. May mga bagay kang aanihin dito with the Empress. For some of you, this is a period ng abundance, prosperity, positive results. Harvest time kasi ito eh. May iba pwedeng fertility, pregnancy. Conception pa. Ayan, conception. Whether giving birth, may malapit na mga anak dito, or magkakaroon pa lang ng conception. It could be you are giving birth to something new. Meron kang, sisimulan. Okay? Ano pa? Kasi para sa akin, hindi lang ito pag-give birth eh. Pwede rin itong time ng pagbibinhi, pagtatanim. No? Sabi ko nga, it could be na meron something na magi-emerge, na bago. It could be starting a new something. It could be the end of a cycle, since meron ng ending dito, meron na rin namang results, outcome. Or it could be matters related to motherhood. Oo, may mother and child, by the way, Page and the Empress. Mag-inang energy. Meron ding energy ng estudyante, yung nagsisimula pa lang, natututo pa lang, nag-aaral, someone who is very curious. May energy ng spy, by the way, Cancer. May nag-i-spy sa'yo, nakikurious sa'yo. In love life man yan or in general.
Kung love life to, ito yung tipong stalker. Hindi ko alam kung past person mo yan, na hanggang ngayon ini-stalk ka niya pa rin. Or it could be a new person din naman since ang lakas ng energy dito ng new beginning. Pwede naman, someone na sobra-sobrang curious niya sa'yo. Sa ngayon, kung new person yan. Interesado to sa'yo. Yun ko ako tatanungin. Yun nga lang pwedeng malayo agwat ng edad ninyo, parang halos mag-ina kayo mag-ama. Char. May mga delays when it comes to your plans, Two of Wands, or for some of you, pwedeng LDR to since lumilitaw ang Chariot tsaka Two of Wands. Okay, pwedeng may Taurus, Libra, or Fire. Next. Hello Leo, ito na yung reading mo for the remaining days of this year. Or kung kailan man matapat, kung kailan man makarating sa'yo, kahit lumipas na yung mga petsang nilagay ko dyan, anumang year mo ito mapanood. Timeless reading naman kasi yung mga reading ko, as long as nakarating sa'yo. Okay? Blessed Christmas and New Year sa'yo, tsaka sa family mo, Leo. Uy, ay. Okay. Overall, maganda naman yung mga cards mo in terms of pagdating sa family, sa bahay, wala naman ako nakikita negative dito. Actually, masaya nga yung pamilya mo, kumpleto, kontento, blessed. This is a period ng pagiging blessed, si Ten of Cups eh. Kaya para sa akin, etong mga susunod na araw, mafe-feel mo yung love, mafe-feel mo yung mafe-feel mo na ikaw ay very blessed. And pwedeng literal talaga na may blessings na marireceive. No? So, nakikita ko rin na maraming time para sa family, bonding. Hindi lang yun sa family. Pwedeng this is a period of being blessed, a period of bliss. Hindi ka lang happy sa sarili mo, sa family mo, pati rin sa career mo, sa negosyo mo, kasi wala akong nakikita. This is rainbow after the storm eh. So para sa akin, yung mga pangit na nangyari is behind na yon at ikaw ay nandito na papunta sa brighter future or happy times. Yun yung nafe-feel ko rito. No, overall yon, in general yon sa buhay mo. Actually, may mga pagre-reminisce dito. It could be related sa mga childhood memories mo. Specific a dog. Baka yung iba sa inyo, mamimiss nyo yung dog ninyo. Something related sa pet in sa past. Pero pwede rin naman itong childhood memories kahit hindi related doon sa pet na yun, sinasabi ko. Specific kasi yun. Baka meron kang golden retriever, a yellow colored dog, no? Parang dog. Parang, itong dog na to, parang halos sabay kayong lumaki. Puppy siya, bata ka pa. O, baka mamimiss mo yun, baka anniversary ng pet mo na yun, birthday niya, hindi ko alam, or simpleng namimiss mo lang, naaalala mo lang siya, nare-remind. Meron something kasi dito about the past na nare-remind sa'yo, whether literal na related doon sa dog na yun, or pwedeng other memories eh. Positive yun, positive. Wala akong na-sense na negative dito. By the way, pagdating sa love life, this is a toxic connection. Someone from the past or ex mo, yes, na pwedeng bumalik uli sa buhay mo, mag-reconnect. Pero toxic talaga to. Tingin ko nilayuan mo na to, naghiwalay na kayo neto. Pero andito na naman yung tendency na pwede siyang bumalik sa buhay mo. Okay? Next. Virgo. Ito na yung reading mo for the remaining days netong taon na to, or kung kailan man makarating sa'yo, kung kailan man mapanood dito, kahit lumipas pa itong taon na to, anong year man makarating. Timeless reading lahat ng reading ko. Okay? General reading only. Blessed Christmas and New Year nga pala sa'yo, Virgo. Ang ganda, Virgo. Nakikita ko dito ay puro pag-usad. Ito in general. Sa career
Sorry Virgo, kailangan kong ulitin kasi naputol yung recording ko kanina. Hindi ko alam kung bakit. Dumadaldal ako, putol na pala. Nag-overheat yata itong phone ko. Kasi naiwan kong may mga running apps saka yung wifi. So, overall Virgo, nakikita ko maganda yung cards mo because of the Two of Swords and Five of Cups reversed, which are signs na maring ito yung pag-move forward mo eh. Puro pag-usad kasi eh. Puro pag-usad yung nakikita ko. Para sa akin, positive to. Ito, specific to. Kung na-stuck ka sa isang situation na walang naging progress para sa'yo. Magana, ano ka lang doon, natenga ka ron, nahirapan ka, makausad before. Ito na yung bagay na mababago. Kasi itong Two of Swords reversed mo, finally, makakapag-decide ka na. Finally, makakakilos ka na eh. Kung nung una, hindi ka makaalis dito. Ngayon, dito sa Five of Cups mo, meron na ring acceptance and moving forward, may healing. Kasi nung una, pwedeng hindi mo kasi matanggap yan. Nung una, hirap na hirap ka talaga. Hindi mo alam kung anong gagawin mo, which direction to take, ano yung dapat mong gawin. Pero ngayon, magkakaroon ka na ng clarity, matatapos na rin yung period ng hesitation, pagiging stuck, confusion, and finally, maa-accept mo na kung ano man yung loss na nangyari dito. Kasi dito, nagkaroon ng loss, nagkaroon ng disappointment, or possible na nagkaroon ng ending. Pero nakikita ko, ito na yung card ng acceptance. Okay? So, sa love life man yun or in general, nag-a-apply since general reading to. And then, nakikita ko is a new potential for you with the Seven of Pentacles. Growth. Kaya nga sabi ko, puro pausad yan. Maganda yan. In terms of career, in terms of overall na energy mo, puro pa forward, pasulong, pa-improve, advancement. Patungo sa iyong patungo sa iyong stability, patungo sa iyong growth. Meron ditong something na worth waiting for kung ako tatanungin whether this refers to something in particular na goal mo or sa career mo or sa love life mo. Merong potential with this connection kung love life to. Kaya lang kasi kailangan mo alagaan to eh. I think na you or this person is willing to wait. Kasi or willing to wait or willing to invest sa isa't isa emotionally. Okay? And then nakikita ko is growth, whether itong growth na to is may kinalaman sa personal healing mo, personal development, sa career mo, or sa love life mo. May growth. Okay, by the way, meron ditong Libra, basta air signs, pwede rin may water or earth. Next. Hello Libra, ito yung reading mo para sa remaining days netong year na ito or kung kailan man makarating sa iyo to. Kahit lagpas-lagpas na sa month or year kung kailan ko ipinost ito. Lahat naman kasi ng readings ko ay timeless. Okay? General reading. Check natin. Oh, Libra. You have the Lovers card, which is Gemini energy. Meron ka ring Devil Capricorn. Judgment could be Scorpio energy. So, yung mga signs na yun, pwedeng may mga ganon, pero kahit hindi rin. Okay? Hindi kinakailangan. Doesn't have to be na yun yung mga signs. Kung wala man dito. Binanggit ko lang since yung lumilitaw Libra. Libra, meron ako nafe-feel dito na strong union,
Strong partnership or strong love dito sa card na ito. Hindi ko masabi if this is a new person or a person na kakilala mo na. A person na kakilala mo na. Could be, possibly. Pero kung sino man to, new person, current person, or past person, malalim na love to eh. Seryoso to eh. Decision to eh. Nagagawin mo or gagawin ng person mo. Decision or choice mo or ng person mo or pareho kayo. Nakikita ko dito magkakaroon na ng final decision pagdating dito sa love situation ninyo. Ano pa? Wow, strong partnership to Libra. Maganda to. Kung sa romantic or business sense, strong partnership to. Nakaka-feel din ako dito ng kontrata. Pirmahan, kontrata, pagpasok sa bagong venture, bagong partnership, bagong company, may mga ganun. Kung ano't ano man to sa romantic side, sa business, sa career side mo, ano to, magandang indikasyon ng strong partnership, stable. Sa tingin ko, makakapamili ka, Libra eh. Makakapamili ka rito eh. Or kailangan mong mamili, mag-decide. Pwedeng namimili ka kung i-continue mo pa to, i-commit mo pa ba yung sarili mo? Or i-detach mo na tong connection na to kahit gano'n nyo kamahal isa't isa or kahit gano'n mo siya kamahal? Oo, may mga bagay dito na i-accept mo. May mga bagay dito na marirealize mo. Kasi, Devil reversed is dawn of enlightenment. Kung nung una, sobra-sobra yung attachment mo dito or na-obsessed ka ba dito sa isang bagay, sa situation or a person, parang feeling ko humuhupa na yun. Natutunan mo na yung leksyon mo dito sa sitwasyon na to or connection na to. Pwede kasing naging toxic yung relationship ninyo or talagang toxic yung sitwasyon na yun kung hindi yung relationship or yung pinaka-person itself. Pwede kasing nalagay ka sa na-attach ka ng sobra-sobra. Ayun. Na-attach ka ng sobra-sobra dito. Pero ngayon nakikita ko na hindi ka na ganun ka-weak, ka-helpless dito sa situation na to or dito sa person na to na kaya mo nang bumitiw. Kasi you know better. Natuto ka na ng leksyon mo, alam mo na yung masama, mabuti para sa'yo. Okay? So, this is freedom para sa akin. Liberation mo na tong devil reverse na ito. Para makita mo na rin na pwedeng walang patutunguhan to sa'yo. Kung magpapatuloy kang ma-attach dito. Ikaw na rin ang magpapalaya sa sarili mo. Kaya ngayon yung choice to make. Importante. Major to. Libra. All major cards. Major tong pangyayari na to sa buhay mo. Kasi nung una, hindi mo to ma-realize with the judgment reversed. Pero ang good news nga niyan, marirealize mo na yan eh. Wake up call mo na rin yan eh. Kumbaga, mas naging strong person ka na, mas naging resilient ka na. Hindi ka na basta-basta magpapadala sa weaknesses mo. Hindi ka na basta-basta magpapakontrol dito sa situation na to or sa tao na to. Pero you will always choose love. Pero mas ka na eh. Mas enlightened ka na eh. Okay. Judgment.
Judgment reversed. Siguro Libra, may mga bagay dito na kahit gusto mong ibalik sa dati, pwedeng hindi na siya babalik sa dati. This is a complete new setup. Stop trying to revive kung ano man ito. Yun na nafe-feel ko with the Judgment card. Okay, for some of you, if this is may mga bagay dito na once na mag-decide ka na, magpaalam ka na, hindi ka na talaga babalik. Yun yung nafe-feel ko, Libra. Okay. Very powerful. Next. Scorpio. This is your reading for the remaining days of this year. Pero kahit na lumipas yung mga petsa na yan, nakalagay sa title, kahit lumipas yung gaano katagal, kung kailan makarating sa ito. Timeless reading naman ito, Scorpio. Blessed Christmas and New Year nga pala sa'yo. General reading, bahala ka na kung saan tutugma. Sa career mo, or sa love, or etc. Wala tayong tatlong cards. Wait. Dalawa lang pala tapos yung sa bottom. Ito yung pangatlo. Okay. So, meron ditong strong energy ng Earth, Taurus, Virgo, Capricorn, at saka pwede rin may water. Ang ganda, Scorpio, in terms of career, in terms of financial, you have the Queen of Pentacles, you have the Two of Pentacles. So, nakakakita ako rito na pwedeng may opportunities para sa'yo. Oo. Pero kailangan mong mag-multitask, by the way. Yun yung sinasabi ni Two of Pentacles. May mga bagay dito na magiging very challenging for you kasi kailangan mo silang pagsabayin, gawin all at once. So, importante yung discipline sa time. Importante yung kung ano ipaprioritize mo. Importante kung saan mo ilalaan yung energies mo. Importante yung balance, by the way, with the Two of Pentacles. May mga bagay dito na kailangan mong balansehin ma-maintain yung equilibrium, yung pinaka-balance. So, nasa sayo kung paano mo i-manage yun. Importante na ikaw ay madiskarte, no? Especially when it comes to pera, especially when it comes to sa strategy, no? Pero ang kasi dito is possible na magawa mo yan, ma-maintain mo yan, makip mo pareho yan, kung ano man yan, tungkol yan. Nasa pagbabalanse mo, nasa juggling act mo sa yun. Parang juggling act, diskarte mo yan . Okay? So, nakikita ko kung pera yan, ibig sabihin, mapapaikot mo yung pera . Mababalanse mo siya . No? So, pwedeng nandoon yung pressure sa'yo. Kung paano mo i-keep, i-maintain, babalancing yung mga bagay-bagay regarding sa career mo, sa financial mo, sa resources na meron ka. Or sa dalawang bagay na ginagawa mo. Kasi nga meron dyan pagmumultitask kung ano man yan. Okay? I hope hindi yan sa relationship kasi ang pangit naman ng energy na yun na meron kang may dalawang person na mine-maintain, char. Hindi ko alam. Pero baka sa iba sa inyo makarelate kayo dun. So overall, nakikita ko meron ditong something successful na magagawa mo. Magiging very proud ka sa sarili mo. This is something na magagawa mo on your own. Kaya ka nga magiging proud kasi na-achieve mo to sa sariling sikap mo . Kung ano man itong bagay na ito. Specific goal, whatever. No? Now, about love, romance, meron ako nakikita energy dito, nagdi-daydream, nag-i-imagine ng mga possibilities about this connection, about this person. Daydreaming, literal, pinapantansya, iniisip. Oo. Possible na bagong connection lang to since ito ay page.
Oo, page. Pwedeng kakasimula pa lang to eh. Whether siya yan, o ikaw yung nag-i-imagine dito sa person na to. Oo, parang meron ditong something na something na ano eh, parang it feels really good para sa iyo eh. Kahit na parang nandun pa lang sa mga early stages yung connection ninyo, para sa iyo parang wow, parang feel mo tong person na to. Sobrang inspired ka, dreamy, ano pa, sobrang romantic nung energy. Ayan. So, andito ito yung ano, pwedeng nandun pa lang sa courtship, getting to know each other, talking stage, no. Basta, this card feels good. Pero hindi ko masasabi kung saan papunta ito. Okay, basta ang nafe-feel ko lang, na itong person na to yung inspirasyon mo sa ngayon. Okay? Next, Sagittarius. Blessed Christmas and New Year sa'yo. Ito na yung reading mo sa kung anong period nung nilagay ko sa title dyan. Pero ito ay para sa mga natitirang araw nitong taon na to. Pero kahit lumipas yan, lahat ng reading ko rito timeless. Importante kung kailan makarating sa'yo to, yun yung perfect time na ma-receive mo, marinig mo yung mga mensahe na nandito sa reading na ito. Sagittarius. Meron kang Chariot, which is Cancer energy. Meron kang Moon, Pisces energy. Six of Wands, Taurus, Virgo, Capricorn energy. Oops, sorry. Yung footstool ko, tumunog. Naku, may mga Sagittarius, kung meron kang ininvest na pera, walang kasiguraduhan kung kailan babalik yan. Kung nagpahiram ka, nag-invest ka, naglabas ka ng pera, nagput ka ng effort dito, ng energy mo, hindi guaranteed na babalik. Or it could be na may delays talaga related sa mga transactions related sa pera. Since baliktad ito. Meron something dito na pwedeng hindi na talaga bumalik sa'yo or magkaroon lang ng mga delay, especially related sa mga business transactions sa pera. Pwede rin naman sa love life. General reading, kung saan nagtutugma sa'yo, sa career mo, sa love life, sa pera, no? Kasi ito'y one-sided kung ako tatanungin eh. Pwedeng hindi, kaya alam mo, pinaka-advice sa'yo nito, huwag ka mag-expect. Ngayon, kung meron ka mang mga ininvest na pera dito, alam mo na. Hindi naman yung mga investment, hindi naman laging successful. No? Pag ninegosyo, ganun. Diba? Ang galing mo na lang talaga kung alam mo na yung pinasok mo na negosyo, sure ball, babalik sa'yo eh. Alam mo yun. Pero minsan may mga plot twists, no? Hindi mo alam, pwedeng may mangyayari, twist of fate, charing-charing. Diba? Minsan na-alter yung pinaka-outcome. Pero yun na nga. Huwag ka na lang masyadong mag-expect. Kung person yan, bibigay ka ng ganito, ganyan sa kanya, love life man yan, hindi. Huwag ka na masyadong mag-expect. Kasi nga, pwedeng meron hindi talaga babalik. Hindi matatapatan. Hindi ka masusuklian dito. Hindi mo makukuha yung ine-expect mo eh. May ganun eh. Okay? Baka mamaya kung nag-expect ka person, kung babalik pa, baka hindi na. Or hindi pa sa ngayon, no? Pwede naman magbago yung energies. Basta sa ngayon, hindi babalik. Pera man yan, tao, whatever. Oo. Oh, ang ganda dito when it comes to traveling kasing chariot mo, maaring tuloy na tuloy. Basta meron ditong something na tuloy na tuloy na. Tuloy na yung destinasyon, yung goal na yon or yung pinaka-outcome na yon. By the way, maganda, successful yung outcome nitong chariot, especially sa pagta-travel. Okay? Pero kung love life to, possible na meron na ditong nakapamili na, nakapag-decide na kung aalis na, lalayo na, no? Or naka-move on na. May pag-move on eh,
By the way, pwede itong advancement, moving forward, success, leveling up. Pero pagdating sa love life, pwedeng meron ditong person na nakapag-decide na siya, nakapamili na siya. And kung ako tatanungin, para sa akin yan ay moving on. Whether ikaw yan yung person na ka-deal mo. Pero anything related to travel, mukhang positive naman yung energies dito. Meron something dito na magko-continue, magpapatuloy, no? Meron ditong energy na kailangan mong pang lumayo para lang mahanap mo yung success mo. Ibig sabihin, pwede yung maswerte ka na dito, okay ka dito, pero parang meron pang something better na naghihintay sa iyo. Or kung hindi mo nakikita yung success dito, baka kailangan mo pang mag-travel or mag-abroad para lang mahanap mo yung success na yun. Baka nasa ibang lugar or nasa ibang company. Now with the moon card, this refers to your emotions. Uncertainty to eh. Walang kasiguraduhan tong path na to eh sa moon card. May mga bagay na hidden dito. Hindi pa ready to be revealed. Para sa akin, may divine timing at work dito. Marireveal lang tong mga bagay na to sa divine timing. May mga concealed na katago pa eh. Okay? So, dig deep, kung ako tatanungin kasi moon card to, may mga bagay na pwedeng, hindi mo siya, di ba sabi nga nila, yung matahimik na tubig, malalim pala eh. Or yung tahimik na tao, malalim pala. Nasa loob ang kulo. Alam mo yun, yung figure of speech na yun. Ang nakikita mo lang is yung surface, matahimik. Pero, alamin mo yung pinakailalim. Meron something dito na malalim eh. And mysterious. And hidden. Okay? So, yun lang. Next. Capricorn. Reading mo para sa remaining days ng year or kahit kailan mo man matsyempuhan makarating sa itong reading na to kahit lumipas yung mga petsa dyan. Timeless reading to. Blessed Christmas and New Year nga pala sa'yo. Kung nagtataka ka Capricorn, ba't ganito ako magbalasa? Kasi lumulubog dito. Ayoko na nabebend yung baraha ko na hindi balanse. Kaya binabalanse ko yan pag ganyan. Okay. Pero pag humugot naman ako, hindi ko kita yan. 8 of Wands. Ooh. Matinding card ng communication to kung ako tatanungin. Malakas din ang energy ng person na babalik sa'yo. Specific. Person na may ginawang atraso sa'yo. Baka magparamdam uli or maging mabilis na naman yung mga pangyayari. Hindi mo na naman mamalayan. Eventually, nagtiwala ka na naman uli dito sa person na to. Tinanggap mo na naman. Pero itong person na to may nagawa ng katarantaduhan, kalokohan, atraso sa'yo. Niloko ka na niya once. In love life man yan or hindi. Pwedeng madala ka niya sa madala ka niya sa pambobola, mabulaklak na salita, makonvince ka niya. Siguro magaling to pagdating sa pagcha-charm when it comes to words. Alam mo yun, mahulog ka na naman sa words na tong tao na to. And by the way, nakakakita ako sa inyo ng good news when it comes to pag-a-apply ng trabaho. Yes. Maaring hindi mo ina-expect na magi-start ka na dyan. Tawagan ka. O mag-start ka na. O baka ito na yung hinihintay mong opportunity pagdating sa trabaho, sa career mo. May communication. Malakas nga energy ng communication. Tsaka may mga bagay dito na ang bilis. Kaya kailangan alisto ka. Kailangan makasabay ka dyan. Oo, hindi ka mapag-iwanan. Maraming movement, maraming activity, very very lively yung energy kasi gumagalaw eh. Ang bilis. Siguro may mga bagay dito magugulat ka, hindi mo in-expect na ganun kabilis nangyari na tapos na, alam mo yun. 3 of Wands reversed.
Yun lang, pagdating dito, when it comes to traveling, kaya pwedeng hindi pa. Oo, parang nafe-feel ko sa Three of Wands, specific sa pag-a-abroad, sa pagmamigrate. Pwedeng hindi pa ito yung time na dapat kang umalis. Pwedeng may mga delays pagdating dun sa bagay na yon. Or kahit gustuin mo kasing gawin, pwedeng hindi ganun ka pwedeng hindi ganun kaganda yung opportunity sa'yo doon sa specific na lugar na yon na pupuntahan mo. Okay? O, yung iba rito, kung gusto ninyo ng growth, hindi rin ito yun. Kung gusto ninyong palawakin yung negosyo, hindi pa. Tingin ko lang. Baka hindi lang ito yung tamang time. Hindi pa ready para doon sa expansion na sinasabi na yun. Or migration, or pag-abroad, pag-alis. Okay? Signs, pwedeng merong malakas na energy ng fire, Aries, Leo, Sag, pero pwede rin may Gemini, Libra, Aqua. Next. Blessed Christmas and New Year sa iyo, Aquarius. Ito na yung reading mo para sa remaining days netong year na ito. Or kung ano man yung nilagay ko dyan sa title. Pero kahit lumipas yung mga petsa na nandyan, lahat naman ng reading ko ay timeless. Okay? Sorry at nauubusan ako ng boses. Wow, dalawang major cards. Wow, tatlo. The Tower, si Judgment, at saka si Star card. Lahat ito major. So, mukhang merong something na big time mangyayari sa'yo. Ano? Aquarius, handa mo na yung sarili mo. Kasi may Tower. Ayan na naman yung mga sorpresa. Ayan na naman yung mga, panggulat. Hindi mo inaasahan. Ito na naman yung tamang, ano tawag dito? Magugulantang ka na lang. No, masyasyak ka na lang na nangyari na pala, nangyayari na siya. Shake up kasi itong tower na to eh. May mga bagay talaga dito kay tower na kailangan mangyari to para lang ma-realize mo. Pwede rin pagbabago tong tower, by the way. Pwedeng para kang nakidlatan na parang bigla kang may ma-realize dito, makapagpabago ng pananaw mo. Or it could be na talagang merong isang major na pagbabago. Itong power moment na to, kung ano man itong mangyayari na to, ito yung magbibigay ng malaking impact sa'yo. At literal, na parang bigla na lang magbabago yung buhay mo, yung sitwasyon mo, or yung pananaw mo. Disruption to, by the way. Pwede may mga bagay na matitibagin dito or mag-i-end and magkakaroon talaga ng complete restructuring. Parang redirection to eh. Parang pwedeng bigla na lang maiiba yung path, yung takbo ng buhay mo or ng situation mo. Okay? Ang ganda, Star card is yung bara na nagsasabi na huwag kang mawala ng pag-asa kasi may light at the end of the tunnel dito. Kung ako tatanungin, wag kang magkikwit sa kung ano itong ginagawa mo. Kasi parang meron tayong natatanaw na liwanag dun eh. So, hindi imposible. Hindi imposible na magawa mo yan, na marating mo yan, na mangyari yung bagay na yan, kung ano man yung tungkol na yan. Okay, general reading to. Kunin mo lang siya kung saan tumutugma sa'yo, sa career mo, sa love life mo, sa spiritual mo, etc. Kung saan nagre-resonate. Yung mga part na hindi nagre-resonate, huwag mo nang pansinin, huwag mo nang kunin.
Okay? Alam mo kasi, meron kasi dito sa judgment reversed mo na nung una pa lang, meron ka kasing bagay dito na hindi mo ma-realize eh. Kaya ka padadala ng Tower, Aquarius. Pwede may kinalaman sa health mo yan, sa career mo, or sa love life mo, or sa personal mo, sa sarili mo eh. Na nung una, in denial ka pa. Pero eto na, padadalan ka talaga ng Tower para literal na makita mo ano yung nakatago dun sa ilalim. Titibagin ni Tower yung para lang ma-expose sa'yo yung reality, yung dapat mong i-accept, yung dapat mong baguhin, yung dapat mong malaman. In love life man yan, sa personal mo or sa career mo. Kaya nga magkakaroon ng major realization dito. Judgment and the Tower. Dalawang pang jolt ito eh. Okay? Next. Ay, by the way, may Aquarius, Scorpio, energy. Next. Pisces, blessed Christmas and New Year sa'yo. Ito na yung reading mo for the remaining days of this year or kahit kailan mo mapanood ito, kahit tumipas yung petsa or year na nakalagay dyan. Timeless reading din naman ito at lahat ng mga readings ko. General energies lang huhugutin ko rito. Bahala ka nang makiramdam kung ito ba ay patungkol sa love life mo, sa career mo, etc. Okay. Knight of Swords, pwedeng may Gemini, Libra, Aqua, pwede ring may Fire, Aries, Leo, Sagittarius. Not sure kung sino si Wheel of Fortune, sorry ah. Hindi ako expert. So, nakikita ko dito, Pisces, kahit na gaano ka-chaotic itong kapaligiran mo, itong situation mo, is you are trying to be calm. Cool, calm, collected. Yun yung words. So, nakikita ko dito is pwedeng kailangan mo mag-set ng boundaries or yun na talaga yung ginagawa mo. Basta ang nasa-sense ko rito, mag-create ka ng safe space mo, ng boundaries mo, limitasyon. Huwag kang basta-basta magpapa-apekto. Oo. Shield mo yung sarili mo dito. And i-center mo, i-ground mo yung sarili mo. Pero nasa magandang position ka rito. Sabihin mo na pwedeng may pagbabago rito, major shift with the Wheel of Fortune. Meron na namang mga plot twist sa buhay mo Pisces Meron na namang mga mapaglarong tadhana, twist of fate, plot twist doon sa nobela ng buhay mo. Pero kung hindi ka magpapa-apekto, magiging okay ka lang. No? Maaaring itong mga changes na ito is hindi magiging okay para sa'yo. No? Pwedeng nandun ka sa ilalim. Pwedeng this is a change for the worse. Or wala pang improvement. Either wala pang improvement or magkaroon man ng changes, hindi maganda yung magiging changes. Pero bilog yan. Ang lagi mong isa sa isip na hindi ka laging nandito sa ilalim, hindi laging ganito yung situation. Pero sa ngayon, para sa akin, hindi ito favorable sa'yo. Or kahit na hindi favorable, gagawa ka ng way. Kasi ito magiging persistent ka hindi ka magpapa-apekto. Lalaban at lalaban ka. Ikaw yung gagawa ng way mo. Hindi ka maniniwala na, hindi, malas ako hindi. Gagawa ko ng paraan. Kung relationship man to or general, hindi ka basta-basta susuko. Kung person to, pwedeng karmic. May mga dito, may mga karmic ties, karmic connection. Or pwedeng meron ditong
May mga bagay dito na pwedeng mag-e-end para sa'yo. Cycle parang cycle. Or it could be a repeating cycle na gusto mo nang tapusin. O, paulit-ulit na lang. Whether itong karmic connection mo to, same person o iba-ibang person. Pero alam mo yun, yung istorya, parang paulit-ulit na lang. Ganun na lang yung nangyayari. No? At gusto mo nang putulin yun. Kumbaga, sa isip-isip mo lang sa sarili mo, ayoko na eh. Palaging ganito na lang yung mga nagiging love story ko. I-end ko na to. Gusto ko na tong tapusin. O hindi na ako magpapa-apekto. Parang ganun. Knight of Swords, reversed. Huwag ka muna magmadali, Pisces, kung tungkol man saan to. Sa love life mo man ito, or sa ibang bagay. Huwag kang magmamadali. Huwag kang maging padalos-dalos. Wag muna. Kung may mga pinaplano ka gagawin mo, nagmamadali ka, wag. May mga bagay dito na hindi mo pwedeng i-rush. Okay? So, yun yung mga na-pick up ko, all signs. Thank you all so much for being here. Kung bago kayo, don't forget to like, follow, or subscribe. Palib na lang ng reaction dyan. Heart, like, comment, pa-share. God bless. Babush.